Hello Leo! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang feelings mo, ang feelings ng person mo, yung relationship nyo, at saka kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung feelings mo, the death. Ang ibig sabihin nito, may mga sitwasyon na wala kang kasiguraduhan or hindi mo alam kung anong direksyon ang tatahakin mo or desisyon. Maybe dahil sa ang ilan sa inyo, kulang yung impormasyon na alam mo. At ang advice ng card ay ipagpatuloy kung ano yung buhay na meron ka. 2 card pa yung kailangan natin eh. Ayan, sakto. 2 of Cups at 5 of Cups. Sa mga cards na ito ipinapakita na ang ilan sa inyo may kakulangan sa balanse sa relasyon sa kapwa or sa person. Kasi merong gustong patunayan ng sarili or yung sariling kapakanan lang ang iniisip kaya nagkakaroon ng disagreement o kaya tensyon, pagtatalo. At ang advice ng 2 cards na ito, yung nangyayari sa buhay mo ay parte na ng buhay nating lahat na nagkakaroon ng growth at saka transformation. Nakadalawang cards ka na. At yung pagbabagong nangyayari sa buhay mo, 2 ibig sabihin yan, pwedeng good or bad. Pero paraan pa rin yan para magkaroon ng matibay na connection o relasyon. Sa mga single, may potential person na magpapakita ng pagmamahal sa iyo. Kaya ang advice ng mga cards, kalimutan na yung painful situation. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na magmahal ulit. Or magtiwala kasi yun yung deserve mo. Sa mga nasa relationship naman ay favorable yung mga cards. Na ang ibig sabihin, mas lalong nagiging committed ang relasyon nyo ng person mo. At ang paalala ng mga cards, anuman ang pagkakamali na nangyari sa relasyon ay huwag mo itong dibdibin. Ang mas bigyan ng importansya ay yung communication at yung nararamdaman na love sa isa't isa. New Dawn. Ito yung tamang panahon para tapangan mo yung sarili mo na harapin yung mga challenges na dumarating sa personal na buhay or relasyon. Connected kasi yung mga cards mo na kailangan talaga ng pagbabago at kailangan nyo itong sabay na harapin at tanggapin ang person mo. Ang next naman ay yung feelings ng person mo ang alamin natin. Magandang card ito, positive, Ace of Cups, na ang ibig sabihin, nag-uumapaw yung pagmamahal ng person mo sa iyo. Yun yung feelings niya. At saka, itong person mo, mukhang hindi naman niya iniintindi yung ibang problem na nangyayari sa relasyon niyo. Kasi mas nananaig yung pagmamahal sa kanya. At kapag ganito yung feeling niya, mas lalo siyang nagiging mas mapagbigay. Ikaw na lang magbaliktad baka kasi ikaw yung tinutukoy ng mga cards. Isang card pa yung kailangan natin para malaman natin kung bakit ipinakita yung Ace of Cups. Strength in reverse at 9 of Swords. Base sa mga cards na ito, na yung person mo wala siyang lakas ng loob sa pagbabagong mangyayari sa relasyon nyo. Dahil nga sa labis na pagmamahal sa iyo.
mukhang nararamdaman din naman niya or nakikita niya na may mga pagbabagong nangyayari sa relationship niyo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, feeling ng person mo, hindi siya karapat-dapat para sa iyo. At ang advice ng mga cards, kung ano man ang problema ng person mo, sana masabi niya sa iyo. Kasi may chance na pagsisihan niya yung mga maling decisions niya sa huli. At saka ang advice pa ng mga cards, huwag niyang pagdudahan yung mga magandang pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng universe. Kung ano yung nararamdaman niya, yun yung sundin niya. At saka single ka man or nasa relationship, yung feeling ng person mo, takot siya na siya yung maiwan. Pareho naman kayong may soulmate na card Kaya hinay-hinay sa emosyon. At ang advice ng mga cards, single ka man or nasa relationship, sumunod sa daloy ng buhay at huwag magpaka-negatibo. Sa mga single naman, ang advice ng mga cards ay yung tiwala matagal bago makuha yan. Kaya kailangan ng patience at ipakita mo yung totoong intention mo. Ang ilan naman na nasa relationship, feeling mo may mali sa relasyon nyo at ito yung gumugulo sa isip mo. Growth. Lahat tayo may magandang timing sa buhay natin, kaya ipagkatiwala natin ito sa Diyos. Kaya hindi mo kailangan i-compare ang sarili mo sa kaunlaran ng iba. Yan ay dahil sa, syempre, darating yung kaunlaran na para sa iyo. Sa mga nasa relationship, ang pinapakita ng mga cards, kung ano man yung pagdududa mo sa relasyon, sabihin mo ito sa person mo para magkaroon ka ng clarity at peace of mind. Four of Cups, the World, at Ten of Swords. Ito yung mga cards para sa relationship. Babanggitin ko na dito yung patungkol sa career, financial, at health. Matatapos din yung mga problems na kinakaharap mo sa buhay. Magkakaroon ng achievement at fulfillment. May katapusan yung mga nangyayaring negatibo sa buhay mo at ang advice ng mga cards ay kailangan tanggapin mo ito, harapin at saka unti-unting kalimutan para magkaroon ng achievement, bagong simula sa buhay mo. Sa career at financial, magkakaroon ng improvement, pero kailangan bigyan mo ito ng pansin at huwag magpaka-focus sa mga negative na person or situation. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na merong tagumpay na mangyayari sa buhay mo, maybe sa Pilipinas or sa ibang bansa. Yung magandang kapalaran. At saka sa financial, patuloy na magiging maganda yung takbo, kumbaga fruitful. Sa health, ang ilan sa inyo, kailangan bigyan mo ng priority yung kalusugan mo kahit na may iba't ibang sitwasyon or problem na dumarating. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards, yung pagiging matigas, yung ulo, yan yung mas lalo magpapakomplikado sa sitwasyon. Kailangan mo ding makinig sa opinyon ng iba. Ang ilang single naman, huwag kang mawalan ng pag-asa na bakit hindi mo matagpuan yung potential person. Kasi may posibilidad na nasa ibang lugar siya. Pero hindi naman palaging negative ang nangyayari sa mga single. Progress pa nga ito na papalapit ka na sa potential person na nakalaan para sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nahihirapan kayo ng person mo na maayos ang relationship dahil na rin sa LDR ang relasyon nyo ng person mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, pinapakita sa mga cards na gusto mo ng clarity kung ano talaga yung sitwasyon ng relationship nyo. Dapat pa bang i-keep or i-let go? Ito naman yung bottom of the deck, na the Sun.
tama ang sinasabi ng card na ito na ikaw yung magmamanifest sa ikakaganda or ikakabuti ng buhay mo. Sa pagiging positibo, marami kang pagbabagong magagawa at ma-realize na oportunidad. The Emperor, na ang ibig sabihin nito ay ipagpatuloy mo kung ano yung purpose mo sa buhay. At saka importante yung kumprontahin at saka mag-reflect para magkaroon ng improvement yung buhay mo. Seven of Wands, na ang ibig sabihin nito guys ay habang nabubuhay tayo, nagpapatuloy din yung pag-asa at saka yung mga hardship sa buhay natin. Pero ito yung magpapawise sa iyo kung paano mo patatakbuhin ng maayos na may improvement, changes, at saka tagumpay ang buhay mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 333. Everything is aligning perfectly in your life. What didn't make sense in the past is now starting to fall into place. Type 333 if you believe. 999. A certain part of your life is ending and it's time to let go. 555. Get ready for a change.